Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 421. Upang matuklasan. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Yeshua na iikot ang kanyang true chi para makakalipad siya. Ang pagkontrol sa chi upang lumipad ay hindi mahirap, at madali itong nakabisado ni Yeshua. Gayunpaman, dahil ito ang 100 Poison Valley, hindi siya nang ahas na lumipad ng random. Sa karamihan, susubukan niyang lumipad ng 3 metro sa ibabaw ng lupa. Kahit na ito ay mahusay, kailangan pa rin niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Kasunod nito, nagsimulang magsanay si Yeshua ng Underworld Swordsmanship at Silver Feather Movement Technique. Sa loob lamang ng isang araw, itinaas niya ang Underworld Sword Technique sa 80% mastery, ngunit ang Silver Feather Movement Technique ay hindi kahit 10% mastery. Pagkatapos noon, gumugol pa siya ng 7 araw upang sanayin ang Underworld Swordsmanship sa 70% mastery. Tungkol naman sa Silver Feather Movement Technique, nasa 80% mastery pa lang siya. Gayunpaman, ito ay medyo mabuti. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagsasanay sa sarili, at ang martial arts ay mas madaling makamit ang mga tagumpay sa labanan. Sa loob ng 7 araw na ito, hindi rin dumating ang matandang Halimaw Hong. Sa ika-8 araw, muling nagpakita ang Old Monster Hong. Ang kanyang cultivation level ay tumaas sa 350 Dragon Power. Naunawaan ni Yeshua na tiyak na nakatanggap siya ng gantimpala mula sa 100 Poison Sect at nag-iisa bago ito. Ngayon, may 3 uri ng makamandag na table task. Lumapit ang matandang Halimaw Hong at inabot ang 3 table task kay Yeshua. Inihanda ni Yeshua ang kanyang sarili. Tapos parang kanina, kumagat siya ng konti. Siya ay immune sa lahat ng mga sangkap sa 3 makamandag na table task. Pagkatapos, iniulat niya ang toxicity ng mga table task sa Old Monster Hong. Ang matandang Halimaw Hong ay matatag na naniniwala sa ulat ng lason ni Yeshua ngayon. Inabot niya ang isang interspatial ring at sinabing, "Very good. These are for you." Kinuha ni Yeshua ng interspatial ring at tumingin sa loob. Mayroong isang malaking halaga ng mga makamandag na halamang gamot at mga mapagkukunan ng paglilinang sa loob. Talagang espesyal ang iyong pangangatawan. Sa loob lamang ng 2 maikling buwan, nalampasan mo talaga ang mula sa 150 dragon hanggang 182 na dragon. Para sa iyo ang mga ito. Linangin mong mabuti. Kung matutugunan mo ang aking mga inaasahan, wala akong pakialam na kunin ka bilang aking disipulo, sabi ni Old Monster Hong. Ano, gusto mo akong maging disipulo? Nagliwanag ang mga mata ni Yeshua. Walang pakialam si Yeshua sa pagiging disipulo ni Old Monster Hong, ngunit kapag naging disipulo na siya ng 100 Poison Sect, talagang magiging ligtas siya. Oo, magsasanay ako ng husto, pasasalamat na sabi ni Yeshua. Bagamat nahuli siya ni Old Freak Hong at dinala sa 100 Poison Sect, nakinabang din siya ng malaki. Sige, pagkatapos ay magtanim ka na. Ako, sabi ng matandang Halimaw Hong. Pero bago pa siya makatapos, sunod-sunod na yabag ang dumating mula sa labas. Kumunot ang noo ni Old Freak Hong at sinabing, "Huwag kang lalabas." Oo, tumango si Yeshua. Matandang Halimaw Hong. Isang sigaw ang nagmula sa labas. Lumakad palabas ang matandang Halimaw Hong at sumigaw, "Steward Q, anong ginagawa mo dito?" "Sok, nandito ako para kausapin ka. Hindi ba ako welcome?" Boses ng isang medyo may edad na lalaki ang nanggaling sa labas. "Q Liang, iluwa mo." Ngumuso ang matandang Halimaw Hong. "Matandang Halimaw Hong, napaka-unreasonable mo pa rin. Narinig ko na kamakailan mong natapos ang isang malaking bilang ng mga pagsusuri sa lason, kaya malamang na nakakita ka ng isang mahusay na taga-subok ng droga. Gusto ko siyang makilala." Diretso sa punto. Si Qiu Liang. Hindi. Direktang tumanggi ang matandang Halimaw Hong. Anong biro? Hindi naging madali para sa kanya na mahanap si Yeshua na immune sa lason. Paano niya nakilala siya ng ganoon lang? Alam niyang tiyak na hindi lang nandito si Qiu Liang para salubungin siya. Nandito siya para suyuan siya. Old Monster Hong, mayroon kang ganyang drug tester. Hindi mo ba siya ibibigay sa 100 Poison Sect ngunit itago mo siya para sa iyong sarili?
Nagbago ang tono ni Qiu Liang. Qiu Liang, anong ibig mong sabihin? Nagdilim ang mukha ng matandang halimaw Hong. Old Monster Hong, dapat alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi nagpaliwanag si Qiu Liang. Nandito siya para kumuha ng bahagi ng pie. Ang matandang halimaw Hong ay hindi isang tanga. Natural na naiintindihan niya. Gayunpaman, naisip niya lang na kunin si Ye Zuan bilang kanyang disipulo. Paano niya siya pakakawalan? Paano kung may dalang malakas si Qiu Liang at nalason si Ye Zuan hanggang sa mamatay? Hindi ko maintindihan, at ayokong intindihin. Pwede ka nang umalis. Ngumuso ang matandang halimaw Hong. Pinaikit ni Qiu Liang ang kanyang mga mata. Alam niya na ang matandang halimaw Hong ay isang tao sa kanyang salita. Kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay, hindi na magbabago ang isip niya. Okay, tumalikod si Qiu Liang at umalis, ngunit hindi niya ito pinabayaan ng ganoon kadali. Tumingin ang matandang halimaw Hong sa kanyang likuran at nag-isip sandali. Pagkatapos, pumasok siya sa kahoy na bahay at sinabi kay Ye Zuan, sumama ka sa akin. Alam ni Ye Zuan ang ibig niyang sabihin. Narinig niya ng malinaw ang pag-uusap ng Old Monster Hong at Qiu Liang. Tiyak na iniulat ito ni Qiu Liang sa mga nakatataas. Agad niyang sinundan ang Old Monster Hong at umalis sa 100 Poisons Valley. Gayunpaman, sa sandaling umalis sila, hinabol sila ng 2 tao mula sa 100 Poisons Valley. Nang makita ito, lumubog ang mukha ni Old Monster Hong sa ilalim. Ang isa sa dalawa ay si Qiu Liang, nakakakilala pa lang niya, at ang isa ay direktang disipulo ng 100 Poison Sect. Matandang halimaw Hong, bakit hindi ka sumaludo sa isang tunay na alagad? Tumingin si Qiu Liang kay Old Monster Hong na may masamang ngiti. Huminto ang matandang halimaw Hong at nagsabi, pagbati, Young Master Shi. Si Young Master Shi ay ang tunay na disipulo ng 100 Poison Sect. Siya ay disipulo ng isang elder ng 100 Poison Sect. Nasa 3 antas siya ng Chi Controlling Realm at may 380 dragons. Napakalungkot din ng mukha ni Ye Zuan. Si Young Master Shi ay mayroong 380 dragon, at ang Steward Qiu ay mayroong 350 dragon, tulad ng Old Monster Hong. Mukhang nasa isa na namang trahedya siya sa pagkakataong ito. Old Monster Hong, nabalitaan ko na nahuli mo ang isang drug tester at natapos mo ang toxicity test ng isang malaking bilang ng mga makamandag na halaman sa ating sekta. Si Young Master Shi ay mga 25 taong gulang. Habang nagsasalita siya, nahulog ang kanyang mga mata kay Ye Zuan. Oo, natapos ko ang mga gawain sa pagsubok sa toxicity na iyon, matapat na sabi ni Old Monster Hong. Ang aking master ay gumagawa ng isang uri ng makamandag na tableta kamakailan. Wala sa mga naunang drug tester ang nakaligtas. Ibigay mo siya sa akin. Maaari mong pangalanan ang presyo, diretsyong sabi ni Young Master Shi. Ang matandang halimaw na si Hong ay tiyak na tumanggi. Sorry, Young Master Shi. Kinuha ko na siya bilang alagad ko. Kahit na ang kanyang katayuan ay hindi maihahambing sa isang tunay na disipulo, siya ay isang tagapangasiwa pa rin ng 100 Poison Sect. Ilang dekada na siyang nagtatanim ng mga makamandag na halaman para sa sekta, kaya hindi ganoon kadali para sa Young Master na si Shi na agawin ang isang tao palayo sa kanya. Gayunpaman, pinalaki niya ang kanyang sarili. So ano, walang pakialam si Young Master Shi. Nanlamig ang mga mata ng matandang halimaw Hong. May mga alituntunin sa ating sekta. Maging ang mga katiwala ay kwalipikadong kumuha ng mga alagad. Sa makatuwid, isa na siyang disipulo ng 100 Poison Sect, hindi isang drug tester. Panipi, ito ba ang inaasahan mo? Hindi pa rin ito isinasapuso ni Young Master Shi. Sabi niya, tsaka, hiniling ko lang sa kanya na tulungan ang aking amo. Steward Hong, hindi mo naman ako tatanggihan, di ba? Paumanhin, Young Master Shi. Dadalhin ko lang sana siya sa aking lason na hardin ng bulaklak at turuan siyang magtanim ng mga makamandag na halaman. Tumanggi muli ang matandang halimaw Hong. Narinig ito ni Young Master Shi at isang nakamamatay na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Malamig niyang sabi, tinatanggihan mo ba ako? Oo, mataimtim na tumango ang matandang halimaw Hong. Nagpasya siyang protektahan si Ye Zuan. Kabanata 422. Medicine Tester. Matandang halimaw Hong, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo siya at hahayaan ko na ito.
Kung hindi, huwag mo akong sisihin na wala akong pakialam sa relasyon natin. Naningkit ang mga mata ni Young Master Shi at malamig ang tono nito. I'm sorry, tumanggi muli ang matandang halimaw-hong nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ang dalawang salitang iyon, kumilos si Young Master Shi. Sumabog ang kapangyarihan ng 380 dragon. Tumawid si Young Master Shi sa layo na 100 metro at nakarating sa harap ng Old Monster Hong. Daang lason pong. Bang! Bago pa makapag-react si Yezuan, ang Old Monster Hong ay nasa 1,000 metro na ang layo. Kahit na ang hampas ng palad ay mukhang ordinaryo, ito ay isang lihim na kasanayan na nilikha ng sect leader ng 100 Poison Sect. Bagamat hindi ito masyadong makapangyarihan, ang palad ni Young Master Shi ay nilagyan ng nakamamatay na lason. Sa dalawang pronged attack, muntik nang mapatay ang Old Monster Hong. Ang bilis naman. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ang bilis ni Young Master Shi ay hindi niya kayang labanan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang kanyang lakas kumpara kay Young Master Shi. Kahit na mayroong 100 sa kanya, hindi siya makakapagbigay ng banta kay Young Master Shi. Young Master Shi, ito. Natigilan si Qiu Liang. Masungit na wika sa akin ng matandang halimaw-hong. Hindi ko siya pinatay dahil sa iisang sekta kami. Ngumuso si Young Master Shi. Hinampas niya ang balikat ni Yezuan at binuhat siya. Si Yezuan ay muling itinaas na parang manok. Ito ay isang kakila-kilabot na pakiramdam. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Old Monster Hong. Nanumpa siya sa kanyang sarili na papatayin niya ang kalokohang ito *T Young Master Shi. Napakabilis ni Young Master Shi. Sa isang kisap mata, nakabalik na si Yezuan sa 100 Poison Valley. Steward Qiu, ito ay para sa iyo. May ibinato si Young Master Shi kay Qiu Liang. Salamat, Young Master Shi. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Qiu Liang. Kaagad pagkatapos, binuhat ni Young Master Shi si Yezuan at lumipad sa isang malayong lugar. Casual niyang itinabi si Yezuan at naglakad papunta sa harapan ng isang kahoy na bahay. Master, nakahuli na ako ng isa pang medicine tester. Sigaw ni Young Master Shi sa loob. Klang! Bumukas ang pinto ng kahoy na bahay at lumabas ang isang matandang magulo ang buhok. Siya si Elder Wu ng 100 Poison Sect. Sinulyapan niya si Young Master Shi at malamig na ngumuso, hindi ba sinabi ko sa iyo na hulihin mo ang kahit man lang 3 antas ng Imperial Chi Warrior? Master, iba itong medicine tester, nag-aalalang sabi ni Young Master Shi. Ginamit siya ni Chief Steward Hong para kumpletuhin ang maraming pagsubok sa lason sa sekta. Sinubukan pa niya ang maraming pildores ng lason. Sa tingin ko ay makakaligtas pa siya. Oh, medyo nagulat si Elder Wu. Kumuha siya ng tableta at itinapon kay Yezuan. Anak, kainin mo ito. Ang kanyang tono ay hindi sumusuko, hindi pinapayagan si Yezuan na tumanggi. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Yezuan na siya ay isang kalakal. Sobrang hindi komportable ang pakiramdam niya. Inukit niya sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga taong ito. Pagkatapos, kinuha niya ang tableta at nilagok ito. Parang nakalunok siya ng tableta, pero sa totoo lang, maliit na piraso lang ang nakalunok niya. Ang natitira ay itinago sa lumalamon na espasyo. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay immune sa lahat ng sangkap sa tableta, kaya siya ay maayos. 3 segundo matapos lunukan ni Yezuan ang tableta, tumanggaw si Elder Wu at sinabing, mabuti, pumasa ka. Para sa iyo ito. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng ilang bagay mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay kay Young Master Shi. Kinuha ni Young Master Shi ang reward at sinulyapan si Yezuan bago umalis. Tumingin si Elder Wu kay Yezuan at sinabing, anak, pasok ka. Walang paraan si Yezuan. Inayos niya ang sarili at naglakad papasok. Pagkatapos niyang makapasok, kumuha si Elder Wu ng isang tableta mula sa isang kaldero at itinapon ito kay Yezuan. Ito ang heartbreak pill na pinino ko. Nakapatay na ito ng 7 tao, ang pinakamalakas ay 290 dragons. Si Elder Wu ay iba sa Old Monster Hong. Bibigyan ng matandang halimaw Hong si Yezuan ng ilang bagay pagkatapos ng insidente, ngunit nagsalita si Elder Wu sa mapang-utos na tono. Hindi niya sineseryoso si Yezuan. Ang pagiging bilanggo ay tunay na miserable.
Inihanda ni Yezuan ang sarili habang tinatanggap niya ang tableta, pagkatapos ay nilunok ito. Ang trahedya ay mayroong ilang makamandag na halamang gamot sa heartbreak pill na hindi siya immune. Sa sandaling lunukan niya ang tableta, nalasan siya. Ding! Nalasan ang host. Kasalukuyang nagaganap ang detoxification. Ding! Nalasan ang host. Kasalukuyang nagaganap ang detoxification. Ding! Nalasan ang host. Kasalukuyang nagaganap ang detoxification. Tatlong notification ang sunod-sunod na tumunog. Si Yezuan ay nalasan ng tatlong magkakaibang lason. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nagsimulang mapunit ang kanyang mga organo at pagkatapos ay gumaling. Ang sakit ay nagpagulong-gulong siya sa lupa. Parang may maliit na kutsilyong tumatama sa katawan niya. Ang mga naunang tao ay namatay dahil sa sakit. Siguro kung ang taong ito ay maaaring kumapit at mag-ulat ng lason sa akin. Pinaikit ni Elder Wu ang kanyang mga mata at tumingin kay Yezuan. Kapag nalaman niya ang lason ay maaari niyang ipagpatuloy ang pagpapabuti ng tableta at gumawa ng isang lason na magiging epektibo laban sa malakas. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos ng kalahating minutong paggulong sa lupa, biglang tumigil sa pag-iyak si Yezuan. Sa sandaling ito, biglang bumangon si Yezuan, na nakahiga sa puno ng dugo. Nagawa niya, si Elder Wu ay namangha. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong buhay pa pagkatapos uminom ng kanyang tableta. Sa sandaling iyon, nagmamadali siyang nagtanong, "Anak, ano ang naramdaman mo ngayon?" Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at tumayo. Sinabi niya kay Elder Wu ang tungkol sa naramdaman niya ngayon at ang lason ng heartbreak pill. Nakahinga siya ng maluwag na kaunti pa lang ang nakalunok ng tableta. Kung nilunok niya ang buong tableta, siya ay namatay. Matapos marinig ang ulat ni Yezuan, nagliwanag ang mga mata ni Elder Wu. "Good, very good. This pill is for you. Bumawi ka at maghintay sa labas." Hindi niya inaasahan na makakalagpas si Yezuan. Agad niyang binigyan si Yezuan ng isang bote ng healing pill. Ang tableta na kanyang ginawa ay isang matinding lason. Hanggat hindi siya namatay, maaari pa rin siyang maligtas. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at lumabas. Kung ikukumpara sa Old Monster Hong, si Elder Wu ay talagang hindi makatao. Ni hindi man lang niya ito binigyan ng kwarto para makapagpahinga. Nag-walk out siya at nilamon ang pill, na umabot sa 185 dragon power. Dahil bumuti ang kanyang pangangatawan, tataas din ang kanyang resistensya sa lason. Mas ligtas siya sa hinaharap. Isang buong araw siyang nanatili sa labas ng kubo na gawa sa kahoy. Pagkatapos noon, tinawag siya ni Elder Wu para uminom ng pangalawang heartbreak pill. Ang pangalawang heartbreak pill na ito ay pinahusay na ni Elder Wu. Lalong lumakas ang lason nito. Gayunpaman, ito ay isang pagbabago lamang sa dosis. Walang mga bagong lason na halamang gamot na idinagdag, kaya si Yezuan ay immune sa heartbreak pill na ito. Gayunpaman, gamulong-gulong pa rin siya sa lupa para magpanggap. Napabuntong hininga siya sa kaloob-looban nito. Ang hirap talaga maging artista. Pagkatapos noon, pinalayas na naman siya. Ipinagpatuloy ni Elder Wu ang pagpapahusay ng heartbreak pill. Sa ikatlong araw, muling tinawag ni Elder Wu si Yezuan para subukan ang ikatlong heartbreak pill. Pagkatapos noon, lumabas muli si Yezuan at nagpalipos ng gabi sa labas ng kubo na gawa sa kahoy. Kaya lang, lumipas ang mga araw, at lumipas ang 7 araw sa isang iglap. Kabanata 423. Patay. Nang dumating ang ika-8 araw, dumating din si Young Master Shi. Kasabay nito, may kasama siyang ibang tao. Nang makita ni Young Master Shi si Yezuan, nagulat siya. "Hindi ka namatay." Nagdilim ang mukha ni Yezuan. "Ano ang F*** na iyon?" Hindi siya sumagot at tahimik lang na nakatayo. Laking gulat ni Young Master Shi. Akala niya ay hindi makakarating si Yezuan, kaya lumabas siya para manghuli ng ibang tao. Sa oras na ito, ang taong nasa kanyang kamay ay may kabuuang 330 dragon. 330 dragon, higit sa 100 dragon na mas mataas kaysa kay Yezuan, ngunit sa harap ni Young Master Shi, hindi siya makatiis kahit isang suntok. Hindi siya naglakas loob na kumilos, natatakot na siya ay mapatay sa pamamagitan ng espada. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng kahoy na bahay,
at lumabas si Elder Wu na may dalang ilang heartbreak pills. Nang makita niya si Young Master Shi, hindi niya napigil ang sabihin, "Nako, nakahuli ka ng isa pang pill tester. Basta maganda, isa para sa bawat isa sa inyo." Inihagis niya ang mga tabletop sa kanyang kamay kay Ye Zuan at sa martial artist na may 330 dragon. Ito, nakuha ng martial artist ang mga tabletop sa gulat at napatingin kay Young Master Shi. "Kainin mo siya, kung hindi papatayin kita agad." Umirap si Young Master Shi. Kinagat ng martial artist ang kanyang mga ngipin at nilunok ang tableta. Sa sumunod na sandali, bumagsak siya sa lupa at nagpagulong-gulong sa sakit. Tumalsik ang dugo sa bibig niya habang sumisigaw. Hindi nilunok ni Ye Zuan ang tableta at tahimik lang siyang nanood. Bumagsak ang hiyawan sa pandinig ng 3 tao. Wala pang 3 segundo, nanlaki ang mga mata ng martial artist na may 330 dragon at namatay. Ang heartbreak pill ngayon ay mas kaunti. Ni hindi niya kayang tumagal ng 3 segundo. What a piece of trash! Ngumuso si Elder Wu at lumingon kay Ye Zuan. Nilunok ni Ye Zuan ang pinahusay na heartbreak pill at nagkunwaring gamulong sa lupa ng ilang beses. Pagkatapos, nagluwas siya ng ilang subo ng dugo. Pagkatapos, tumayo siya at iniulat ang toxicity. "Sige, halos tapos na. This time, sobrang liit na. Kapag nadagdagan ko ng 10 beses, siguradong malalason ko ang lalaking." Iyon hanggang sa mamatay. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mga mata ni Elder Wu. Hindi niya ginawa itong heartbreak pill para sa layuning ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin siya kay Ye Zuan at sinabing, "Napakahusay mo sa pagkakataong ito. Aalis ako mamaya. Hanggat maayos ang takbo ko, tatanggapin kita bilang aking disipulo." "Ano?" Nagulat si Young Master Shi nang marinig niya ang mga salitang iyon. Gusto niyang kunin si Ye Zuan bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa naabot ni Ye Zuan ang ikalawang antas ng Chi Control ang realm. Paano siya naging alagad ng isang elder ng 100 Poison Sect? Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niyang isa lamang itong dahilan ng kanyang amo. Kahit na tinanggap niya si Ye Zuan bilang kanyang disipulo, gagamitin pa rin niya si Ye Zuan para subukan ang gamot. Malamig na umungol si Young Master Shi. Sa ilang kadahilanan, nagtanim siya ng galit kay Ye Zuan. Inaasahan niyang malapit nang mamatay si Ye Zuan. Pagkatapos, pumasok si Elder Wu sa kahoy na bahay at gumawa ng bagong batch ng heartbreak pills. Sa pagkakataong ito, ang halaga ay 10 beses kaysa sa nakaraang batch. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis, walang iniwan na salita. Sumulyap si Young Master Shi kay Ye Zuan at umalis na rin. "Damn it, what do you mean by accepting a disciple? Do you think I'm an idiot? Hindi mo man lang ako bibigyan ng matutuluyan. Tanggapin mo ang alagad ng lola mo." Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Ngayong nakaalis na sina Elder Wu at Young Master Shi, malaya na siyang makakagalaw sa ngayon. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay tingnan ang mga pinsala ni Old Monster Hong. Maganda ang pakikitungo sa kanya ng matandang halimaw Hong. Upang maprotektahan siya, siya ay nasugatan ni Young Master Shi. Umalis si Ye Zuan sa tirahan ni Elder Wu at hinanap ang kanyang mga alaala. Sa daan, nakita rin niya ang ilang mga disipulo ng 100 Poison Sect. Ang kanilang lakas ay halos mahigit sa 200 dragon, malapit sa 300 dragon, at ang kapalit na mga disipulo ay umabot sa mahigit 300 dragon. Ang 100 Poison Sect ay isang maliit na sekta lamang sa Ghost Tomb region. Matapos mahuli, naramdaman lamang ni Ye Zuan ang matinding pressure. Gusto niyang dahan-dahanin ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Sa daan, maingat siya. Natatakot siya na baka magalit ang kanyang kagwapuhan sa isang alagad at maging dahilan upang mabugbog siya hanggang sa mamatay. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alalahanin ay walang batayan. Nahanap niya ang lugar kung saan siya nakatira noong araw na iyon. Ang matandang halimaw na si Hong ay nakatira sa tabi. Nang makalapit siya ay nakita niyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob, ngunit walang tao sa loob. Mukhang lumabas na ang matandang halimaw na si Hong. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumapit ang isang disipulo ng 100 Poison Sect. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ng alagad. Nang inig si Ye Zuan at nagmamadaling sumagot, "Nandito ako para hanapin si Steward Hong.
Noon lang niya napagtanto na ang disipulong ito ay ang disipulong nagbabantay sa bundok na hinuli ng matandang halimaw Hong noong araw na iyon. Ikaw ba, nakilala din ng disipulo si Yezuan? Malubhang nasugatan si Steward Hong ilang araw na ang nakakaraan at namatay 2 araw na ang nakakaraan. Nag-iwan siya ng sulat para ibigay ko sa iyo. Ano? Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Yezuan. Patay na ang matandang halimaw Hong. Ang mga mata ni Yezuan ay naglabas ng 2 sinag ng liwanag. Humakbang siya at tinanggap ang sulat. Pagkatapos, nagpatuloy ang disipulo, sige, nagawa ko na ang ipinagagawa sa akin ni Steward Hong. Ang libingan niya ay nasa ilalim ng punong iyon. Pagkasabi niyon ay umalis na ang alagad. Natigilan si Yezuan ng 2 segundo bago ibinaling ang kanyang ulo para tumingin. Tama nga, may lapida na nakatayo sa ilalim ng malaking puno sa hindi kalayuan. Binuksan niya ang sulat. Anak, natatakot akong mamatay ako sa oras na mabasa mo ang liham na ito. Ikinalulungkot ko na dinala kita sa 100 Poisons Valley. Gusto kitang kunin bilang aking alagad, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Napakalakas ng 100 Poisons Palm ni Young Master Shi. Nakagawa ako ng ilang mga tagumpay kamakailan, kaya ang aking pundasyon ay hindi matatag. Kaya hindi kita mapagaling. Ako, Hongfang, ay hindi pa nag-asawa at wala akong kaibigan. Bago ako mamatay, nagbaon ako ng isang interspatial na singsing sa likod ng lapida. Ito na lang ang natitira kong kayamanan. Nasa ring ang lokasyon ng aking mga lason na bulaklak. Sa wakas, huwag mo akong ipaghiganti. Nang matapos basahin ni Yezuan ang liham, ang gilid ng kanyang mga mata ay hindi napigil ang lumuha. Isang alon ng kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso. Kahit na ang Old Monster Hong ay hindi isang mabuting tao, mayroon siyang mga prinsipyo. Upang maprotektahan si Yezuan, siya ay binugbog hanggang mamatay ni Young Master Shi. Sa sandaling iyon, nakapagdesisyon na si Yezuan na patayin ang 3 taong iyon. Steward Kyo, Young Master Shi, at Elder Wu. Dapat ilibing silang 3 kasama ng Old Monster Hong. Nanahimik si Yezuan saglit. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang layunin sa pagpatay at dahan-daang naglakad patungo sa lapida. Nagsimula siyang maghukay. Oo naman, may interspatial ring sa likod ng lapida. Sinuri ito ni Yezuan. Oo naman, maraming magagandang bagay sa loob. Si Yezuan ay nakatanggap ng maraming reward mula sa Old Monster Hong, ngunit hindi niya ginamit ang lahat ng ito. Para kay Yezuan, ito ay isang malaking kapalaran. Kaagad, direktang nilamon ni Yezuan ang mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa. Ding! Ang host ay nakalusot sa 230 dragons. Hiss! Nang marinig ni Yezuan ang abiso, hindi niya maiwasang sumipsip ng malamig na hangin. Kanina lang, 190 dragons of power lang ang mayroon siya. Ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng 40 dragon. Kasabay nito, ang rage ng Beast King ay tumaas ng 3 beses. Kabanata 424. Prinsesa ng Lason. Ang devouring system ay masyadong masama. Kung ang mga bagay na ito ay ibinigay sa ibang tao, ito ay sapat na upang lumikha ng ilang mga eksperto na may 300 dragon power. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, pinunan niya ang butas at naglakad papunta sa harapan ng libingan. Lumuhad siya at yumuko ng 3 beses. Senyor, bagamat hindi mo ako pinahihintulutan na maghiganti, nararamdaman ko na ang paghihiganting ito ay dapat ipaghiganti. Magpahinga ka sa kapayapaan, ipapasama kita sa 3 iyon sa kamatayan. Mabagal na sabi ni Yezuan. Pagkasabi nun ay umalis na siya. Bagamat nakalusot na siya sa 230 dragon, halos hindi niya nakayanan ang Steward Q, lalo na sina Young Master Shi at Elder Wu. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang ng mahaba. Nanatili siya roon ng 7 araw, at nang maramdaman niyang oras na, nagpasya siyang umalis at tumungo sa tirahan ni Elder Wu. Natatakot siya na baka mahahanapan siya ni Elder Wu ng problema kung hindi niya ito mahanap. Hindi nagayos si Elder Wu ng isang lugar para sa kanya upang manatili, kaya maaari lamang siyang maghintay sa labas ng kahoy na bahay ni Elder Wu. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 1 pang 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay bumalik si Elder Wu. Nang marinig ni Yezuan ang balita, lumabas din siya.
Sa pagkakataong ito, si Elder Wu ay hindi bumalik ng mag-isa. Kasama niya ang isang batang babae na nakasuot ng mahabang itim na damit. Siya ay may magandang mukha at mukhang nasa 18 taong gulang. Mas bata pa siya kay Yezuan. Tumabi sa kanya si Elder Wu na may magalang na ekspresyon. Gayunpaman, sa likod ng kanilang dalawa ay isang itim na lason na alakdan na mas malaki kaysa sa isang tangke. Ang tibo nito ay mas mahaba kaysa braso ng tao. Ito ay ang 100 Poison Princess. Heavens, hindi ba ito ang young sect leader ng 100 Poison sect natin? Bakit nandito na naman siya? Nang dumating ang 100 Poison Princess sa branch namin noong nakaraang taon, dinala rin niya ang Black Scorpion King na iyon. Sinasabi na noong nililinas ng dalawang alagad ng 300 Dragon Sect ang shell nito, hindi sinasadyang nagalit ang isa sa kanila at nasaksak ng tibo nito. Nalason siya hanggang sa mamatay sa isang segundo, at ang isa naman ay direktang nasaksak sa dalawa. How scary! Bakit siya pumunta ulit sa branch natin? Ang mga disipulo ng 100 Poison Sect ay nag-uusap ng pribado. Buti na lang at nasa malayo sila, kung hindi, narinig sila. Mula sa kanilang talakayan, nalaman ni Yezuan na ang 100 Poison Sect ay isang branch sect lamang, at ang babaeng nakaitim ay mula sa pangunahing sekta. Kasabay nito, ang bundok ng batang babaeng ito na nakaitim na nakadamit, ang Black Scorpion King, ay nakakatakot din. Napatay nito ang ikatlong antas ng Imperial Chi Cultivator sa isang hit. Sa oras na ito, biglang sinabi ng babaeng nakaitim, matagal na akong binuhat ni Little Black. Elder Wu, humanap ka ng tutulong sa akin sa paghuhugas nito. Nang mabigkas ang mga salitang ito, tumahimik ang buong pulutong. Oo, ngunit sa sandaling iyon, ang mga disipulo ng 100 Poison Sect sa lugar ay mabilis na umatras, at hindi man lang sila lumingon sa likod. Damn it, di ba Black Scorpion King lang ng Royal Air Level 3? Kailangan bang matakot ng ganito? Galit na nagmura si Elder Wu. Laminggalinga siya sa paligid at nakakita ng magaling na kandidato. Ikaw, halika dito. Itinuro ni Elder Wu si Yezuan, na nasa hindi kalayuan. F***6. Mabilis na tumakas ang mga nakapaligid na disipulo. Bago pa makapag-react si Yezuan, itinuro siya ni Elder Wu. Nagmura agad siya sa puso niya. Sa pagkakataong ito, isa na namang nakakatakot na trahedya. Walang magawa, mabilis lang siyang makalakad. Ikaw, kunin mo ang Black Scorpion King para hugasan mo. Tandaan mo, ihain mong mabuti. Sabi ni Elder Wu kay Yezuan. Bueno, Elder Wu, hindi ako pamilyar sa 100 Poisons Valley, nagmamadaling sagot ni Yezuan. Ni hindi niya alam kung saan may tubig. Naisip ito ni Elder Wu at pumayag. Kaya lumingon siya at itinuro ang isang alagad na tumakbo pabalik. Ikaw, dalhin mo siya dyan. Ang grupo ng mga disipulo ay nagsitakbuhan na ngayon lang, walang natira kahit isa. Ngunit nang ituro ni Elder Wu si Yezuan, bumalik silang lahat. Ang taong itinuro ni Elder Wu ay ang pinakamalapit kay Yezuan. Kapag tinutukan siya, gusto na niyang mamatay, ngunit hindi siya naglakas loob na sumuway at tanging magalang na tugon. Little Black, sundan mo sila. Mahinang sabi ng babaeng nakaitim na damit. Kaagad, gumapang ang Black Scorpion King patungo kay Yezuan at umalis kasama ang dalawang tao. Hindi rin nakaimik si Yezuan. Napakaraming disipulo ng 100 Poison Sect, kaya bakit sila pumili ng isang tagalabas na tulad niya? Bukod dito, sinabi ni Elder Wu na tatanggapin niya siya bilang isang disipulo. Paano siya nakakalimutan ng ganoon kabilis? You mo **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 * Nagmura si Yezuan sa kanyang puso habang nagbabantay siya laban sa Black Scorpion King. Isa itong Black Scorpion King na may 300 dragon power. Kahit na hindi nito ginamit ang mga lasong karayom nito, maaari nitong durugan hanggang mamatay si Yezuan gamit ang mga sipit nito. Buti na lang at hindi umatake ang Black Scorpion King. Dinala ng disipulong ito si Yezuan at ang Black Scorpion King para kumuha muna ng ilang kagamitan, pagkatapos ay dinala si Yezuan at ang Black Scorpion King sa isang lawa sa 100 Poisons Valley. Ang disipulong ito ay mayroon lamang 300 dragon power at halos hindi na umabot sa level 3 Chi Control ang realm. Nang malaman niya na si Yezuan ay isang mahina lamang na may 230 dragon power, lumubog ang kanyang puso.
Nangangahulugan ito na kung may nangyari mamaya, hindi na makakatulong si Yezuan. Ikaw, dapat mag-ingat ka mamaya. Huwag mong guluhin ang Black Scorpion King, kung hindi, papatayin mo na kita. Pinaalalahanan siya ng alagad na ito sa mahinang boses. Pakiramdam ni Yezuan ay may 10,000 kabayo ang tumatakbo sa kanyang puso. Sinong impyerno ang mag-udyok sa bagay na ito nang walang dahilan? Matapos sundan ng Black Scorpion King sina Yezuan at Yezuan sa lawa, tahimik itong naghintay doon at pumikit. Karaniwang may 8 mata ang mga alakdan, na may isang pares sa gitna at 3 sa bawat gilid ng harapan. Ito ay medyo nakakatakot. Kasabay nito, ang mga alakdan ay isa sa mga hayop na pinakakinaiinisan ni Yezuan. Dahil marami silang mga paa, nakakadiri. Bilang karagdagan, mayroon ding mga gagamba at alupihan, na mga bagay din na kinasusuklaman ni Yezuan. Kung hindi siya natatakot na mapatay ni Elder Wu, hindi niya pipiliing linisin ang shell ng scorpion kahit na siya ay isang uod. Huwag mong i-provoke ito kahit anong mangyari. Sinabi ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi siya natatakot sa Black Scorpion King na ito na may 300 dragon power. Kung ginamit niya ang Beast King Rampage, maaari din niyang maabot ang 300 dragon power. Sa bilis niya, kaya na niyang patayin ang Black Scorpion King. Gayunpaman, ang Panginoon ng Black Scorpion King na ito ay may makapangyarihang background. Maging si Elder Wu ay kailangang maging magalang sa kanya. Kung may nangyari sa Black Scorpion King, tiyak na masisiraan ng ulo si Yezuan. Sa makatuwid, maaari lamang ipagdasal ni Yezuan na ang Black Scorpion King ay walang gagawing katangahan. Kung talagang nagdulot ito ng gulo, kailangan lang ni Yezuan na labanan ito hanggang kamatayan. Sinimulang linisin ni Yezuan at ng isa pang disipulo ang Black Scorpion King. Pareho silang maingat. Ang isa pang disipulo ay mas kinakabahan kaysa kay Yezuan. Pati ang mga kamay niya ay nanginginig. Damn it, wag mo akong idamay sa gulo. Si Yezuan ay patuloy na nagdarasal sa kanyang puso. Buti na lang at nakakalipad siya. Kung hindi, napakahirap linisin ang likod ng Black Scorpion King. Maingat na nilinis ng dalawa ang Black Scorpion King. Bagamat medyo mabagal, mas mabuting maging maingat. Ang mga galaw nila ay parang mga ordinaryong car washer na nagkukusko sa isang Rolls-Royce Phantom. Natatakot na baka simutin nila ang Black Scorpion King. Nag-shower silang dalawa ng halos 5 minuto. Sa sandaling ito, Kabanata 425, Seryosong nasaktan, F***, mabilis na nag-react si Yezuan at umiwas. Sa sumunod na sandali, nakarinig siya ng kaluskos habang ang disipulo ay naputol sa kalahati ng mga higanteng sipit. Ang disipulo ng 100 Poison Sect ay nagpakawala ng isang nakakasakit na sigaw. Hindi pa siya patay, ngunit hindi malilimutan ang sumunod na nangyari. Hinawakan talaga ng Black Scorpion King ang pang-itaas niyang katawan at pinasok ito sa bibig nito. F***, kinakain siya nito. Halos mamatay si Yezuan. Kitang-kita niya ang pagpapahayag ng kawalan ng pag-asa ng alagad nang ipasok ang ulo nito sa bibig ng alakdan. Bitik, bitik. Sa sobrang takot ni Yezuan ay pinagpawisan siya ng malamig. Sa kabutihang palad, hindi siya ang unang umatake, kung hindi, magiging masama ang mga bagay. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan nito. Nilunok din ng Black Scorpion King ang ibabang bahagi ng katawan ng alagad. Natigilan si Yezuan habang nakatitig sa Black Scorpion King. Hindi niya alam kung sasalakayin siya ng Black Scorpion King pagkatapos kainin ang alagad. Bitik, bitik. Ang kahabag-habag na alagad na iyon ay lubusang nilamon. Pagkatapos, lumingon ang Black Scorpion King at sumulyap kay Yezuan, ngunit wala siyang nagawa. Hindi umaatake. Puno ba ito? O ano? Panipi. Hinawakan ni Yezuan ang bawang sword sa kanyang kamay at tiningnan ito ng kakaiba. Pakiramdam niya ay tila hindi nagalit sa kanya ang Black Scorpion King. Dahil kaya sa bloodline ng Beast King? O dahil ba sa napakaraming nakakalaso na halaman, at ang Black Scorpion King ay lason sa simula, kaya ayaw nitong kainin siya. Hindi rin ito maintindihan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang level 3 chi controlling sacred beast. Kung bigla itong umatake, kahit siya ay maaaring mamatay. Ang disipulong iyon ang pinakamagandang halimbawa.
Nagkatinginan si Yezuan at ang Black Scorpion King. Pagkatapos, muling pumikit ang Black Scorpion King. Phew! Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Kahit anong gawin ng Black Scorpion King, kailangan niyang mag-ingat. Sandali siyang nakatayo doon, hindi umaalis sa Black Scorpion King ang kanyang mga mata. Makalipas ang kalahating oras, dalawang figure ang biglang lumitaw sa langit at dumapo sa tabi ng Black Scorpion King. Ang isa sa dalawang figure ay si Elder Wu, at ang isa ay ang Panginoon ng Black Scorpion King, ang babaeng nakaitim na nakadamit. Ang amoy ng dugo. Nakasimangot si Elder Wu nang bumagsak siya sa lupa. Bahagyang nagulat din ang babaeng nakaitim at sinabing, kakaiba, hindi talaga kinain ni Little Black ang isa ngayon. Narinig ito ni Yezuan, na nasa hindi kalayuan, at nagdilim ang kanyang mukha. Ano ang F*** na ito? Sa sandaling iyon, binuksan ng Black Scorpion King ang 8 mata nito. Not bad, pero hindi malinis ang bibig mo. Kalimutan mo na, Elder Wu, kailangan kong umalis sandali. Mahihirapan akong alagaan si Xiaohei. Lumingon ang babaeng nakaitim at sinabing, Yes, please rest assured, young sect master. Magalang na tugon ni Elder Wu. Ang babaeng nakaitim na nakadamit ay lumingon at sumulyap kay Yezuan, at sinabing, mukhang ayaw kang kainin ni Little Black, kaya kailangan mong alagaan ito sa mga susunod na araw. Tandaan, kumain ng sagradong karne ng hayop 3 beses sa isang araw. Sapat na ang karne ng baka. Gayun din, hugasan ito 1 beses sa isang araw. Kung gumawa ka ng mabuti, ikaw ay gagantimpalaan sa iyong pagbabalik. Panipi, ano? Halos lumuwa ang mga mata ni Yezuan sa kanilang mga socket. Ayaw siyang kainin ng Black Scorpion King. Anong klaseng biro ito? Reward your ass. Hindi ka na ba makakahanap ng iba? Nai-imagine na ni Yezuan ang 10,000 nakakatuwang kabayo na tinatapakan ang babaeng nakaitim na damit sa kanyang puso. Ngunit dahil sa pagkakakilanlan ng dalaga, hindi siya naglakas loob na pabulaanan. Dahil noong lumipad ang babae at si Elder Wu, may kabuuang 45 malalaking wyvern sa paligid ng babae, habang si Elder Wu ay mayroon lamang 43 wyvern, 2 mas kaunti kaysa sa kanya. Nangangahulugan ito na ang babaeng nakaitim na nakadamit ay nasa level 4 Chi Controlling Realm at mayroong 450 dragon ng kapangyarihan, na halos doble sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos magsalita ng babaeng nakaitim na nakadamit, nagsalita siya ng ilang salita sa Black Scorpion King at binato ang yin at yang ring kay Yezuan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Anak, siya ang young sect master ng pangunahing sekta ng ating 100 Poison Sect. Kung magugustuhan ka niya, ito ay higit na mabuti kaysa sa pagiging personal kong alagad. Mas mabuting paglingkuran mo siya ng mabuti at marami ang mga benepisyo para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Elder Wu. Screw ang personal na alagad ng lola mo. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso at galit na kinuha ang yin at yang ring. Hey, medyo maraming bagay. Agad na nagsalungat ang kanyang puso. Ito ay ang Ghost Tomb Lord pagkatapos ng lahat. Kahit na magtrabaho siya bilang isang tagapaghugas, mas mabilis siyang bumangon kaysa magtrabaho siya sa labas. Ding, ang host ay nakalusot sa 250 dragon. Pambihira ang pagkakakilanlan ng babaeng nakasuot ng itim. Pagkatapos niyang bigyan siya ng maraming bagay, talagang nadagdagan ni Yezuan ang kanyang kapangyarihan ng 20 dragon matapos lamunin ang mga ito. Ngunit ngayon ay gamaan ang loob ni Yezuan. Dahil sa sinabi ng babaeng nakaitim na damit, dapat madagdagan ng husto ang kaligtasan niya. Ngayong nakalusot na siya sa 250 dragon ng kapangyarihan, kung gagamitin niya ang Beast King's Rampage, maaari niyang dagdagan ito sa 325 dragon. Bilang karagdagan sa kanyang agility advancement, halos makakalaban niya ang level 4 Chi Controlling Realm Cultivator sa bilis. Iniisip niya kung dapat ba siyang humanap ng pagkakataong kidnapin ang isang 100 Poison Sect na disipulo at hilingin ang paraan para lisanin ang 100 Poisons Valley, pagkatapos ay palihim na umalis. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpa siyang kalimutan ng tungkol dito dahil mayroon pa ring ilang mga nakatagong eksperto sa harap ng 100 Poison Sect. Sa lakas niya ngayon, mahihirapan siyang kumawala. I'll wait for her to come back. Who knows, baka medyo madagdagan pa ang lakas ko. Pag-iisipan ko pa.
Pansamantalang inalis ni Yezuan ang ideyang ito. Hanggat nadagdagan pa niya ang kanyang lakas, magkakaroon siya ng kakayahang umalis sa 100 Poisons Valley. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yezuan sa tabi ng lawa at inalagaan ang Black Scorpion King. Pinakain niya ito ng 3 beses sa isang araw sa tamang oras at hindi niya nakalimutang paliguan ito minsan sa isang araw. Bukod sa pagkain ay nakapikit ang Black Scorpion King. Wala itong anumang puot kay Yezuan dahil si Yezuan ay may linya ng dugo ng Beast King, kaya nakaramdam ito ng takot. Inalagaan ni Yezuan ang Black Scorpion King sa loob ng kalahating buwan. Sa panahong ito, maraming 100 Poisons Valley na mga disipulo ang dumating upang mag-obserba. Laking gulat nila na kayang mabuhay ng matagal si Yezuan sa ilalim ng mga mata ng Black Scorpion King. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na lumapit sa takot na magalit ang Black Scorpion King at magdulot ng masakit. Kung sila ay pinatay, kung gayon walang magre-redress sa kanilang mga hinaing. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay bumalik ang dalagang nakasuot ng itim. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay nasugatan ng husto. Hindi, upang maging tumpak, siya ay nalason. Narinig din ni Yezuan ang kaguluhan, kaya bumalik siya sa 100 Poisons Valley para tingnan at marinig ang balita. Ang prinsesa ng Daang Lason ay nasugatan ng ilang eksperto at nalason hanggang sa punto kung saan ang kanyang buhay ay nasa panganib. Matapos marinig ang balita, nagulat si Yezuan. Bumalik siya sa lawa at sinabi sa Black Scorpion King. Sino ang nakakaalam na ang Black Scorpion King ay agad nabubuksan ang lahat ng 8 ng kanyang mga mata at baliw na. Magmadali pabalik. Mabilis na sumunod si Yezuan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Umaasa na lang siya na maayos ang dalagang nakasuot ng itim. Kung hindi, mababaliw na naman siya. Baka ang 100 Poisons Sect ay maglalabas ng galit sa kanya at siya ay malunod sa kulungan ng baboy at mapatay. Kabanata 426. 70% pagkakataon. Sa oras na ito, sa harap ng isang pavilion sa 100 Poison Valley, mayroon ng daan-daang tao ang nagtipon. Karagdagan pa, mayroong libu-libong mga disipulo sa labas, lahat ay nanunood. Anong klaseng lason ang nakuha ng Young Sect Master? Ang kanyang mukha ay itim, at siya ay naglalabas ng dugo kada 3 hakbang. Narinig kong sinabi ng mga matatanda na siya ay nasugatan ng batang Sect Master ng 5 Poison Sect. Paano ito posible? Ang Young Sect Master ay isang eksperto sa 450 dragons. At ang Young Sect Master ng 5 Poison Sect ay 430 dragons lang, paano niya ito nagawa? Ito ay dapat na lason. Anong biro? Ang Young Sect Master ay ang ating 100 Poison Sects once in a 1,000 years genius. Minsan ay tahimik niyang nilason ang isang kaaway na kapareho ng level. Ngunit narinig ko na ang batang Sect Master ng 5 Poison Sect ay hindi rin mahina. Ang mga panlabas na disipulo ay nag-uusap sa mababang boses, at gayon din ang mga matatanda sa harap ng pavilion, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay hindi masyadong maganda. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Hindi pa natin nakita ang lason na ito. Natatakot ako na sa susunod na 2 oras, ang batang Sect Master ay. Ang Sect Master ay wala dito, ito ay masama, kung ang batang Sect Master ay namatay sa aming sangay, kung gayon. Bilisan, hayaang magtipon dito ang lahat ng mga disipulo sa 100 Poison Valley. Ano ang silbi? Kahit kaming matatandang lalaki na ilang dekada nang nakikipag-ugnay sa lason ay walang magawa, ang mga basurang ito ba ay nakakapag-detox ng lason? Kung gayon ano ang gagawin natin? Makikita lang natin kung makikilala ng dakilang elder kung anong uri ng lason ito, at buksan ito, baka gumana ito. Nagkatinginan ng dosenang matatandang ito, walang nakakaalam kung paano ay detoxify ang lason. Ang alam lang nila ay nalason ang babaeng nakaitim na may pinaghalong lason na napakahirap ay detoxify. Sa oras na ito, lumabi ka, tumabi ka, nandito na ang Black Scorpion King ng Young Sect Master. Biglang sumigaw ang isang disipulo mula sa 100 Poison Sect. Kaagad pagkatapos, isang puwang ang bumukas sa karamihan. Ang Black Scorpion King ay nagmamadaling sumugod, at si Yezuan ay sumunod na malapit sa likuran, tumakbo sa harap ng pavilion. Ang Black Scorpion King ay hindi bababa sa 3 antas ng Imperial She Holy Beast. Ang katalinuhan nito ay hindi mas mababa kaysa sa isang tao.
Matapos itong sumugod ay nagpakawala ito ng suit, nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Ang Young Sect Master ay nalasan ng Young Sect Master ng 5 Poison Sect, Yang Ming. Pagkatapos bumalik sa 100 Poison Sect, siya ay nawalan ng malay. Sabi ng isang elder mula sa 100 Poison Sect. Nang marinig ito ng Black Scorpion King, agad nitong ibinuka ang mga paa, naghahanda sa pagpasok. Mahigit 10 matanda ang nagmamadaling sumunod at hinarang ang Black Scorpion King. Sinasuri na ngayon ng Great Elder ang lason para sa Young Sect Master. Hindi ka dapat pumasok at istorbohin siya, nagmamadaling sabi ni Elder. Nang marinig ito ng Black Scorpion King, napahinto lamang siya. Ang kanyang mahabang buntot ay patuloy na gumagalaw, mukhang balisa. Ito ay pinalaki ng babaeng nakaitim na damit mula pa noong bata pa ito. Wala pang 10 taon mula nang ipanganak ito, kaya't nagkaroon ito ng napakalalim na relasyon sa dalaga. Gayunpaman, naunawaan din ito. Nawala itong magagawa kung sumugod ito, at maaaring makaistorbo pa ito sa kabilang partido. Pagkaraan ng ilang sandali, Kriek, bumukas ang pinto ng pavilion at lumabas ang isang maputi ang buhok. Kasunod nito, ang 12-dosenang mga matatanda at mga tunay na disipulo ay sumugod. Great Elder, paano ito? Bumantong hininga ang matandang nakasuot ng puting damit at umiling. Maaaring makilala ang mga uri ng pinaghalong lason. Mayroong 7 uri sa kabuuan, at lahat sila ay karaniwan. Gayunpaman, ang dosis ng 7 lason na ito ay napakatalino. Kahit ako wala akong magawa. Kung ako ay walang ingat na magde-detox ng lason, ito ay magpapabilis lamang sa oras ng pagkamatay ng Young Sect Leader. Panipi. Nang marinig ito, naramdaman ng lahat na parang tinamaan ng sledgehammer ang kanilang mga puso. Ibig sabihin wala ng ibang paraan. Anong gagawin natin? Ang grupo ng mga matatanda ay nakaramdam lamang ng isang alon ng pagkalito, tahimik na buntong hininga na nabuhay sila sa buong buhay nila ng walang kabuluhan. Ang Young Sect Leader ng 5 Poison Sect, kung tutusin, ay nasa early 20s pa lang. Nagkatitigan lahat ang dosenang matatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 100 Poisons Princess ay malamang namamatay sa lason. Kung namatay ang 100 Poisons Princess dito, tiyak na hindi sila pababayaan ng 100 Poison Sect Leader. Sa oras na ito, mahusay na Elder, maaari mo bang ipahayag ang 7 lason? Biglang tumunog ang isang di pamilyar na tinig, na nagpatikom ng bibig ang lahat ng matatanda at tunay na mga disipulo. Inakala ng dakilang elder na ito ay isang disipulong nagtatanong, kaya lumingon siya. Magsasalita pa sana siya, natuklasan niyang isa pala itong hindi pamilyar na binata. Sino ka? Tanong ng dakilang elder ng 100 Poisons Valley. Nagulat si Elder Wu, nagmamadaling na pag-alitan, basta, saan ang karapatan mong magsalita? Bilasan mo umalis ka dito. Panipi, ang taong nagbuka ng kanyang bibig para magtanong, ay si Yezua na walang pakialam sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, bihirang pagkakataon para sa kanya. Ang 100 Poisons Princess ay nalasan, at lahat ng nasa 100 Poison Sect ay walang magawa. Ang 100 Poisons Princess ay nasa napipintong panganib, at malamang na hindi nagtagal upang mabuhay. Sa ngayon, kung aalisin niya ang lason ng 100 Poisons Princess, maaabot niya ang langit sa isang hakbang. Kung gagawin niya iyon, malamang na may panganib na agad na mapatay ng isang matanda. Ngunit may tiwala siya dahil sinabi ng dakilang matanda na ang daang prinsesa ng lason ay nilason ng pinaghalong lason. Ang 7 lason ay napakakaraniwan. Hanggat pinakain niya ang 100 Poisons Princess ng kanyang dugo, malamang na maalis niya ang ilang lason sa isang iglap. Sa oras na iyon, hindi na ito magiging pinaghalong lason. Nang marinig ang bulyo ni Elder Wu, hindi pinansin ni Yezuan, ngunit nagpatuloy, maaaring maalis ko ang pinaghalong lason, ngunit depende ito sa kung aling 7 lason iyon. Nagngangalit si Elder Wu, sa ngayon, kahit na ang mga tunay na disipulo ay hindi nang ahas na magsalita, at si Yezuan, ang basurang ito na hindi man lang isang 100 Poison Sect na disipulo, ay nang ahas na magbanta na iwaksi ang pinaghalong lason. Talagang hinahanap niya si kamatayan. Susugod na sana siya at sasampalin ang mukha ni Yezuan ng baluktot, ngunit sa pagkakataong ito, nagsalita ang dakilang elder, sigurado ka ba? Sigurado ako, hanggat nakita ko ang 7 lason na ito dati.
Si Yezuan ay same time na tumango sa kanyang ulo. Great Elder, huwag kang makinig sa kanya. Ang brat na ito ay drug tester lang na nahuli ko, hindi siya alagad ng 100 poison sect natin. Paano kaya niya nalaman kung paano mag-dispel ng mga lason? Sabi ni Elder Wu sa nagngangalit na mga ngipin. Ang 100 Poison Sect ay isang sekta na dalubhasa sa pagdadalisay ng mga lason, pagkalason, at pagtanggal ng mga lason. At hindi alam ni Yezuan kung saan siya nanggaling, nakakapagtaka kung marunong siyang mag-alis ng mga lason. Elder Wu, tumahimik ka. Bigla siyang pinagalitan ng dakilang matanda. Bagamat hindi siya naniniwala kay Yezuan, ngunit wala pang 2 oras, ang 100 Poisons Princess ay mamamatay dahil sa lason, kaya maaari rin niyang subukan ang lahat ng kanyang makakaya. Makinig kang mabuti, ang 7 lason na ito ay nagsimulang bigkasan ng dakilang matanda ang mga pangalan ng 7 lason. Matapos marinig ito ni Yezuan, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Nakain na niya ang 6 sa mga lason na ito noon. Ang poison pill na ibinigay sa kanya ng matandang halimaw Hong noon ay nilinis mula sa mga makamandag na halaman at nakal-alasong bulaklak na ito. Maaalis ko ang 6 sa mga lason na ito, ngunit natatakot ako na hindi ko maalis ang Broken Gall Orchid. Umiling si Yezuan. Nang lumabas ang mga salitang ito, bumungad ang mga mata ng lahat ng matatanda at mga alagad na naruroon. Nagulat din ang dakilang elder, hanggat kaya mong alisin ang 6 na lason, aalisin ko ang Broken Gall Orchid. Gayunpaman, sigurado ka bang maaari mong alisin ang 6 sa kanila? Panipi. Ako ay 70% sigurado. Kung ang dakilang elder ay hindi naniniwala sa akin, maaari kang kumuha ng anumang makamandag na halaman o lason na tableta at ako mismo ang susubok, sabi ni Yezuan. Sige, Kabanata 427. Detoxification. Kinuha ito ni Yezuan at tiningnan. Nakilala niya ang tabletang ito. Ito ay ginawa mula sa pinaghalong 3 magkakaibang lason. Ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ng matandang halimaw Hong bilang gantimpala. Nagkataon lang na immune siya sa 3 lason. Pagkatapos, sa publiko, sa paningin ng mahigit 10 4th-tier Imperial Chi expert, inilagay niya ang lason na tableta sa kanyang bibig. Sinadya pa niya itong ilagay sa pagitan ng kanyang 2 hanay ng ngipin at nilunok. Ding, immune na ang host sa lason. Ding, immune na ang host sa lason. Ding, immune na ang host sa lason. 3 notification ang sunod-sunod na tumunog. Ang lason na tabletang ito ay parang isang piraso ng tsokolate kay Yezuan. Ito ay walang epekto sa lahat. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang pill na ito ay isang matinding lason. Ang sinumang martial artist sa ibaba ng 3rd level Imperial Chi na kumuha nito ay tiyak na mamamatay sa loob ng 2 segundo. At si Yezuan, na 250 dragon lamang, ay tumagal ng 3 segundo. Hindi, 4 na segundo na. Nagulat ang lahat, kahit nasa kanilang paningin, hindi nila makita kung paano na-detox ni Yezuan ang lason. Paano mo nagawa? Gulat na tanong ni Great Elder. Alam ni Yezuan na itatanong niya ang tanong na ito, kaya ipinaliwanag niya, minsan akong kumain ng mahiwagang prutas. Pagkatapos noon, naging immune na ako sa lahat ng lason. Nainom ko na rin ang 6 na lason na iyon dati, ngunit wala itong epekto sa akin. Kaya, hanggat ginagamit mo ang aking dugo, maaari mong ma-detoxify ang 6 na lason na iyon. Sigurado ka ba? Sumimangot si Great Elder at muling nagtanong. Sigurado ako. Tumango si Yezuan. Biglang naalala ni Elder Wu na maaaring mabuhay si Yezuan sa ilalim ng epekto ng heartbreak pill. Ito ay talagang kakaiba. Ngayong narinig niyang ibinunyag niya mismo ni Yezuan ang sikreto, bigla niyang napagtanto. Gayunpaman, hindi niya ito lubos na pinaniwalaan. Agad siyang sumigaw ng galit, "Bastard, kung mailigtas mo talaga ang young sect master, ikaw ang magiging benefactor ng 100 poison sect natin. Kung may iba ka pang ideya, iikot ko ang ulo mo." Mayroon siyang 430 dragon ng lakas, habang si Yezuan ay mayroon lamang 250 dragon. Malaki ang pagkakaiba sa lakas. Maaari niyang durugan si Yezuan hanggang mamatay sa isang kamay. Sinulyapan siya ng dakilang elder at sinabi kay Yezuan, "Sumama ka sa akin." Walang oras na mawala, at ang dakilang elder ay walang oras na mag-alinlangan.
Ang kanyang konserbatibong pagtatansya ay 2 oras, ngunit hindi siya makapangyarihan. May mga pagkakataong nagkamali siya ng pagtatansya. Kung siya ay isang pangalawang huli, ang 100 Poisons Princess ay maaaring mamatay. Nagmamadaling sumugod si Yesuan at pumasok sa pavilion kasama ang Great Elder. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ng pavilion, natuklasan nila na ang ikalawang palapag ay talagang dagat ng mga bulaklak. Sa pagkakataong ito, hindi sila mga nakal-alasong bulaklak. Napakaraming spiritual chi ng langit at lupa. Umaasa ba siya dito para sugpuin ang lason? Tumingin si Yesuan at natuklasan na may bukas na espasyo sa gitna ng dagat ng mga bulaklak. Para sa 100 Poison Princess, nakahiga siya sa open space na iyon. Sa sandaling ito, naging itim na ang kanyang balat. Bagamat wala siyang malay, paminsan-minsan ay umuubo siya ng itim na dugo. Lumakad ang Great Elder kasama si Yesuan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang huli at diretsyong pinutol ang kanyang palso. Pagkatapos, binuksan niya ang bibig ni Princess Blackface at ibinuhos ang kanyang dugo. Tinitigan siya ng dakilang Elder upang pigilan siya sa anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, si Princess Blackface ay kasalukuyang walang malay. Madaling putulin ni Yesuan ang kanyang ulo sa pamamagitan ng casual na pag-indayog ng kanyang espada. Ngunit sa oras na ito, biglang umubo si Princess Blackface, at ang dugo ni Yesuan ay diretsyong umubo. Nang makita ito, mabilis na lumapit ang Great Elder at pinutol ang palso ni Princess Blackface. Ginamit niya ang kanyang true chi para sugpuin ang dugo nito, pagkatapos ay inilagay ang palso ni Yesuan. Sana effective ang dugo mo. Kung hindi, papatayin kita on the spot. Ang mga mata ng dakilang Elder ay kumikislap. Malungkot ang mukha ni Yesuan. Inaasahan din niya na sa pagkakataong ito, matagumpay na ma-detox ang lason. Kung hindi, siya ay patay na karne. Ang kaharian ng dakilang Elder ay hindi bababa sa 450 na mga dragon, kaya sapat na ito upang agad siyang patayin. Sa sandaling ito, ang oras ay tila binigla ng 10 beses. Mabilis na tumibok ang puso ni Yesuan habang nakatitig siya sa mukha ni Princess Blackface. Gayunpaman, 3 segundo matapos magkadugtong ang kanilang mga palso, ang kutis ni Princess Blackface ay himalang nagsimulang gumaling. Wala pang 2 segundo, bumalik siya sa normal. Pero dahil marami siyang dugong naisuka, medyo namutla ang mukha niya. Talagang gumana. Laking gulat din ng dakilang Elder. Mabilis niyang sinuri ang hininga ni Prinsesa Baido at nakita niyang medyo stable na ito. Kaagad, naglabas siya ng purple na tableta at pinasok ito sa bibig ni Prinsesa Baido. Ito ang panlunas sa ikapitong lason, Poison Breaking Orchid. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang tableta. Nang malapit na niya itong ipasok sa bibig ni Prinsesa Baido, nakita niyang binuksan ni Prinsesa Baido ang mga mata nito. Ang dugo ni Yesuan ay hindi lamang nagkaroon ng epekto ng detoxification, ngunit ito ay katumbas din ng isang banal na gamot sa pagpapagaling. Sa makatuwid, ang mga pinsala ni Prinsesa Baido ay gumaling ng husto. Binuksan ni Prinsesa Baido ang malabo niyang mga mata at laking gulat niya nang makita ang isang kakaibang lalaki na napakalapit sa kanya. Agad niyang hinampas ang palad niya. Bang! Ang palad na ito ay tumama sa dibdib ni Yesuan. Ang lakas ng 450 dragon ay bumulwak at agad na nagpalipad kay Yesuan. Natigilan si Yesuan at pinalipad bago siya makapag-react. Sinumpa niya si Prinsesa Baido sa kanyang puso dahil sa pagiging walang puso at walang prinsipyo. Walang pakialam ang Great Elder kay Yesuan at agad na nagtanong, "Young Sect Master, gising ka na. Ano ang nararamdaman mo?" Sumulyap si Prinsesa Baido sa kanya at umupo upang damhin ang kanyang katawan. Then, she said in shock, "My poison. Young Sect Master, ang iyong lason ay dapat naganap na na-detox, tama ba?" Nagtanong ang dakilang Elder. "Oo, pati mga sugat ko halos gumaling na." Tumango si Prinsesa Baido. Nang marinig ito ng dakilang Elder, medyo nagulat siya. Hindi niya inaasahan na ang dugo ni Yesuan ay makapagpapagaling ng mga sugat. Nagmamadali niyang sinabi, "Young Sect Master, ang lason sa iyong katawan ay na-detox niya." Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya kay Yesuan. Kahit na ang palad ni Prinsesa Baido ay isang sukat na mas maliit kaysa kay Yesuan,
Ang lakas ng kanyang palad ay mas malaki kaysa kay Yezuan. Buti na lang at hindi siya gumamit ng martial arts. Kung hindi, si Yezuan ay hindi lamang magkakaroon ng ilang bali ng tadyang. Malamang mamamatay siya sa isang iglap. Tiningnan ni Prinsesa Baido at napagtantong kilala niya si Yezuan. Hiniling niya kay Yezuan na pangalagaan ang Black Scorpion King. Medyo malabo pa ang mga mata niya kaya hindi niya nakilala. Ngayong alam na niya na si Yezuan iyon, medyo na-guilty siya. Ang lason ko ay bagong binuo ni Yang Ning. Kahit ako ay hindi ma-detoxify ito. Paano mo ito nagawa? Nagtatakang tanong ni Prinsesa Baido. Nang hindi hinintay na magsalita si Yezuan, muling nagpaliwanag ang dakilang elder. Matapos marinig ito, natigilan si Prinsesa Baido ng 2 segundo. Hindi lamang nakapag-detox ang dugo, nakakapagpagaling din ito ng mga pinsala. Sa susunod na sandali, ang mga mata ng 100 Poison Princess ay kumislap ng kakaibang liwanag. Naglabas siya ng Chen Kun Ring at sinabing, "Maraming salamat sa pagkakataong ito." Ito ang Chen Kun Ring ng 5 Poison Sect ng Young Master, si Junior Brother Yang Mang. Trituhin ito bilang Along pasasalamat sa pagligtas sa akin at paghingi ng tawad sa hindi sinasadyang pagsampal sa iyo. Nang makita ito, si Yezuan ay humakbang pasulong at kinuha ang interspatial ring na may nagniningning na mga mata. Kabanata 428. Ang tagapagligtas. Anak, anong pangalan mo? Sa oras na ito, biglang nagtanong ang unang elder. Yezuan. Sagot ni Yezuan. Napakabuti, napakaganda ng serbisyo mo sa pagkakataong ito. Bagamat ikaw ang drug tester ni Elder Wu, maaari akong magpasya na payagan kang sumali sa aking 100 Poison Sect at direktang maging isang inner sect disciple. Sabi ng unang elder ng 100 Poison Sect. Nang marinig ito, agad na nagpasalamat si Yezuan, "Salamat, unang elder." Ngayon, sa wakas ay nakaalis na siya sa panganib at hindi na magpapatuloy na mahuli ng iba para maging drug tester. Pagkatapos, ang unang elder ay nagtanong muli, "Young Sect Master, ano ang nangyayari sa oras na ito?" Ang 100 Poison Princess ay malamig na sumangot at sinabing, "Ako ay orihinal na inimbitahan ng Yang Ming na iyon na lasunin ang ikalimang antas ng Imperial Chi Saint Beast, ngunit nalaman kong ito ay isang bitag, kaya desperadong tumakbo ako pabalik. Hindi ba masama ang relasyon sa pagitan ng 5 Poison Sect at ng 100 Poison Sect natin? Bakit gusto ka ng Yang Ming na iyon na kumilos?" Nagtatakang tanong ng unang elder. Sa pagbanggit nitong Yang Mang, biglang nagbago ang ekspresyon ng 100 Poison Princess. Malamig siyang ngumuso at sinabing, "Kanina pa, nang ang mga disipulo ng aking 100 Poison Sect at 5 Poison Sect ay naglalakbay sa labas, natuklasan nila ang isang napakalaking plantasyon ng makamandag na damo. Sa makatuwid, ang aming 2 sekta ay nagpasya na gamitin ang paraan ng labanan ng mga disipulo upang matukoy ang pagmamay-ari ng plantasyong ito. Dahil nakita nila ito ng sabay-sabay, kung gayon ay mainam na hatiin ito ng pantay-pantay, bakit?" Ang unang elder ay labis na naguguluhan. Akala ng aking daang sekta ng lason, ngunit ang laki ng plantasyong ito ay lumampas sa aming tansya, at ang ambisyon ng 5 sekta ng lason ay napakalaki, na gustong monopolyo ang lupaing ito. Paliwanag ng 100 Poison Princess. Kung gayon ang nilalaman ng kompetisyon ay, tanong ng unang elder. Paglason, detoxification, at kamatayan sa lason, 2 sa 3 panalo. Sagot ng 100 Poison Princess. Pagkalason, detoxification, poison death, ang 3 terminong ito ay pamilyar sa unang elder, dahil ito ay isang patas na kompetisyon sa loob ng teritoryo ng Ghost Tomb Poison King Sect. Ang kompetisyon sa pagkalason ay upang subukan ang kakayahan ng 2 tao sa pagkalason, upang makita kung sino ang tahimik na makakalason sa kalaban. Sa madaling salita, ito ay isang buhay at kamatayan na labanan, upang makita kung sino ang unang pumatay sa kalaban. Sa detoxification competition, ang magkabilang panig ay kumuha ng lason na tableta para ubusin ng kalaban, at kumuha din ng mga kayamanan na maaaring gamitin sa paggawa ng antidote. Siyempre, maaari niyang gamitin ang higit pa upang lituhin ang kabilang partido, ngunit hindi niya magagamit ang higit sa 5 sa kanila. Kasabay nito, ang ganitong uri ng lason ay kailangang panatilihing buhay ang kalaban sa loob ng 3 minuto. Sa makatuwid, ang magkabilang panig ay may 3 minuto upang ihanda ang panlunas.
Kung ang isa sa kanila ay namatay mula sa lason sa loob ng 3 minuto, ang kalaban ay matatalo. Kung pareho nilang ma-detoxify ang lason sa loob ng 3 minuto, ito ay isang draw at isang labanan ng buhay at kamatayan ang gagamitin upang matukoy ang mananalo. Ang labanang ito ay napakahirap. Kung ang kabilang partido ay nagpadala ng isang mababang antas ng Suicide Squad at ang dosis ng lason ay mali, kung gayon ang Suicide Squad ay mamamatay kaagad at ang kanilang panig ay hahatulan na natalo. Ang kompetisyon sa lason ay isang kompetisyon kung saan ang magkabilang panig ay kukuha ng 5 uri ng makamandag na halamang gamot at gamitin ang 10 ito upang gumawa ng lason. Pagkatapos, pipilitin nila ang kabilang panig na ubusin ang lason at tingnan kung aling panig ang unang mamamatay. Napakalupit din ang kompetisyong ito dahil hindi sila pinayagang gamutin ang lason. Kapag namatay ang isa sa kanila ay maituturing silang nanalo, at pagkatapos ay gagaling ang lason. 3 laban at hindi bababa sa 3 tao ang kailangang mamatay. Ito ang kapaligiran ng Ghost Tomb region. Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Ang Yang ng 5 Poison Sect na iyon ay mayroon lamang 430 dragon, at ang kanyang kakayahan sa lason ay mas mababa kaysa sa batang ulo. Talagang hahayaan niya tayong manalo sa unang round, ngunit ang ikalawa at ikatlong round ay depende sa swerte. Kumunot ang noo ng Head Elder. Sa gilid, mabilis na naisip ito ni Yezuan. Ang ikalawang round ng Poison Competition ang talagang pinakamahirap. Kung nais nilang manalo, kailangan nilang tiyakin na ang kanilang kalaban ay namatay sa loob ng 3 minuto. Ito ay depende sa kanilang paningin at mga kasanayan sa detoxification. Sa ikalawang round ng Poison Competition, madalas may mga sitwasyon kung saan nanalo ang isang panig, ngunit isang tao ang namatay. Dahil ang lason ay ang kalaban, ito ay lubhang mahirap na makahanap ng isang panalo para sa ikalawang round. Kung tungkol sa ikatlong round, ito ay depende sa kung anong uri ng makamandag na halamang gamot ang inilabas ng bawat panig. Head Elder, akala ko orihinal na ang 100 Poison Sect ko ay may 70% lang na pagkakataong manalo, ngunit ngayon ay 100% na akong sigurado. Ipinahayag ng Princess 100 Poisons. Young Head, ibig mong sabihin. Medyo nagulat ang Head Elder, ngunit sinundan niya ng tingin si Princess 100 Poisons upang tuluyang mapunta kay Yezuan. Agad namang nag-react ang Head Elder. Si Yezuan ay may kakaibang konstitusyon. Siya ang kalaban ng Poison Sect. Kung lalahok si Yezuan, tiyak na mananalo siya sa ikalawa at ikatlong round. Damn, bakit ba ako nagkakagulo? Si Yezuan ay lasing na. Nagsisimula na siyang magtaka kung isa siyang jinx na nagdadala ng gulo saan man siya magpunta. Anong pangalan mo? Tanong ni Princess 100 Poisons. Yezuan, kung matutulungan mo ako, kukunin kita ng aking ama bilang isang alagad. Nagpatuloy ang Princess 100 Poisons. Nagulat ang punong matanda. Ang ama ni Princess 100 Poisons ang pinuno ng 100 Poison Sect. Kasabay nito, ipinakita rin ito kung gaano kalaki at kahalaga ang piraso ng lupang iyon. Shit, sinusubukan mo na naman akong tuksuhin sa alok ng isang alagad. Ganon din ang sinabi ng matandang umaambon na si Elder Wu, ngunit agad niya itong binitawan na parang umutot. Napaisip si Yezuan, pagkatapos ay nagsabi, maraming salamat, batang ulo, ngunit sa palagay ko mas mabuting bigyan ako ng ilang bihirang kayamanan. Ayaw mo bang maging alagad ng tatay ko? Nagulat si Princess 100 Poisons. Ang kanyang ama ay isang pang-anim na ranggo na eksperto sa Yunqi. Pero ayos lang din. Si Yezuan ay walang kahit 300 dragon. Masyadong nakakahiya para sa kanya na maging junior brother niya. Nagtanong si Princess 100 Poisons, speaking of which, marunong ka bang magpino ng mga lason? Oo, sumagot si Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Anong klaseng biro ito? Para saan ang sistema ng paglamon? Maaari nitong pinuhin ang mga lason sa isang iglap basta't bibigyan ito ng mga hilaw na materyales. Medyo nag-aalinlangan si Princess 100 Poisons. Ang 100 Poison Sect ay dalubhasa sa mga lason. Ang pag-aangkin ni Yezuan na alam kung paano pinuhin ang mga lason ay halos antas ng isang baguhan. Kaya, kumuha siya ng 5 uri ng mga nakakalason na halaman. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito upang pinuhin ang isang lason para makita ko. Kinuha ni Yezuan ang mga halaman at nagpanggap na naglabas ng kaldero. Nakilala rin niya ang mga makamandag na halamang ito.
Mabilis niyang hinanap sa kanyang isipan kung anong uri ng lason ang maaari niyang gamitin sa mga makamandag na halamang ito upang dalisayin. Ngayon na mayroon siyang mas maraming lumalamon na kristal kaysa sa maaari niyang gastusin, wala siyang pakinabang para sa mga ito sa sandaling ito, kaya gumawa siya ng isang malaking kalakalan. Pagkatapos, nakakita siya ng angkop na poison pill formula. Kumuha siya ng kaunti sa bawat 5 halaman at inilagay sa kaldero. Pagkatapos, isinara niya ang takip at ibinuhos ang kanyang chi sa kaldero upang simulan ang pagpino. Kung tutuusin, hindi naman siya nagpino. Nagpapanggap lang siya. Ginamit niya ang anggulo at ang takip ng kaldero para maglagay ng lason na tableta sa loob. Makalipas ang mahigit 10 segundo, lumabas ang singaw mula sa kaldero at natapos na ang pagpino. Binuksan ng dakilang elder ang takip at nakitang mayroon talagang iskarlata na tableta sa loob. Pinulot niya ito at inamoy, at gulat na sinabi, ito ang dugo na dumulaman na pill. Kabanata 429, Sect Leader ng 100 Poison Sect. Not bad, you have reached the level of an inner disciple. However, if you want to win, your ability is still not enough. For the next month, you will learn from me. Sabi ni 100 Poisons. Princess. Oo, tumango si Yezuan. Kung narito ang mga disipulo ng 100 Poison Sect, siguradong may inggit sila. Ang 100 Poison Sect ay may hindi mabilang na mga lason, ngunit hindi nila makontak ang marami sa kanila. Upang maturuan ng numero 1 henyo ng 100 Poison Sect, ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yezuan, Young Sect Leader, Great Elder, actually, may tinatago pa ako sa iyo. Ang aking katawan ay immune sa lason, ngunit hindi pa rin ako immune sa ilang mga pambihirang lason. Gayunpaman, hanggat nakain ko ito noon, pagkatapos ay sa pangalawang pagkakataon na kumain ako, wala itong epekto. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko ng isang malaking halaga ng mga nakakalason na halaman. Panipi. Oh, nagkatinginan ng 100 Poisons Princess at Great Elder. Napaka-misteryoso talaga ng katawan na ito. Kung ganoon nga, susuko na tayo sa detoxification competition. Gagamitin ko ang lason, at gagamitin mo ang lason para pumatay. 2 sa 3 panalo, saka ang ating 100 Poison Sect ang mananalo. Mahusay na elder, agad na maghanda ng isang bahagi ng lahat ng mga nakal-alasong halaman at bulaklak. Utos ng 100 Poisons Princess. Bagamat isa lamang itong sangay ng 100 Poison Sect, marami pa ring nakal-alasong halaman at bulaklak. Idinagdag ang mga nasa 100 Poisons Princess, ito ay higit pa o kulang pa. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng kompetisyon ng lason, ang 100 Poison Sect at ang 5 Poison Sect ay kumuha ng 5 uri ng poison grass. Kung kinain ni Yezuan ang lahat ng 5 uri ng poison grass mula sa 5 Poison Sect, nanalo sana sila ng kalahati. Ang kalahati ay upang hayaan si Yezuan na matuto kung paano pinuhin ang mga lason at patayin ang kanyang kalaban sa loob ng 3 minuto. Kaagad pagkatapos, pinangunahan ng 100 Poisons Princess si Yezuan at Great Elder palabas ng pavilion. Ang mga matatanda at mga disipulo na naghihintay sa labas ng pavilion ay parang sinasaksak ng mga kutsilyo ang kanilang mga puso. Matapos makita ang 100 Poisons Princess, agad silang sumigaw sa alarma. Nasa labas na siya, magaling talaga ang batang leader ng sekta. Heavens, ang dugo ng brat na iyon ay nakakapag-detox talaga ng mga lason. Ito ang kalaban ng ating 100 Poison Sect. So what if siya ang kalaban natin? 250 dragon power lang niya, kaya ko siyang durugan gamit ang isang kamay. Siya, ang brat na iyon ang tagapagligtas ng 100 Poison Princess. Gusto mo bang mamatay? Ang mga alagad ay natulala. Ang lason na kahit na ang 100 Poison Princess ay walang magawa ay talagang na-neutralize ng isang liko na may 250 dragon power. Ito ay tunay na isang himala. Hindi lang iyon, pati na rin ang mga matatanda. Ginawa talaga ng batang iyon. Parehong-pareho ang iniisip nina Elder Wu at Young Master Shi. Sila ay lubos na nagkakasalungatan. Una, ayaw nilang mamatay si Prinsesa Baido. Pangalawa, gusto nilang makitang mamatay si Yezuan. Sa oras na ito, biglang sumigaw ang 100 Poisons Princess, mula ngayon,
si Yezuan ay magiging isang panloob na disipulo ng ating 100 Poisons main sect, at ang kanyang status ay magiging katulad ng mga direktang disipulo ng branch sect. Higit pa rito, umaasa ako na kayong lahat ay itikom ang inyong mga bibig sa nangyari ngayon. Kung ang sinuman ay matuklasan na nagsasalita tungkol dito o nagkakalat ng balita, lahat sila ay ituturing na mga traidor sa 100 Poison Sect. Panipi, Gal. Nang marinig ng lahat ang mga salitang ito, nanginig ang kanilang mga katawan. Isang panloob na alagad ng sekta. Ipagkanulo ang 100 Poison Sect. Tila talagang nailigtas ni Yezuan ang 100 Poisons Princess. Narinig ninyong lahat ang mga salita ng Young Master. Tikom kayong lahat at huwag lumabas sa panahong ito. Lalo na ang tungkol kay Yezuan. Kung may maglalakas loob na magsalita tungkol dito, pumatay ng walang awa. Idinagdag ni unang elder, kahit na ito ay gumagawa ng isang bundok mula sa isang molehill, ang bagay na ito ay napakahalaga. Kung malalaman ng 5 Poison Sect, magiging problema ito. Bagamat hindi sinabi ng 100 Poisons Princess, naririnig niya na napakahalaga ng kompetisyong ito. Ang kapirasong lupang iyon ay lubhang mahalaga sa kanila. Sumunod, umalis din ang 100 Poisons Princess kasama si Yezuan at ang Black Scorpion King, at pumunta sa isang tagong lugar sa 100 Poisons Valley para sa espesyal na pagsasanay. Nagdala rin si First Elder ng malaking dami ng makamandag na damo, kasama na ang mga bagong tanim. Sinimulan ni Yezuan na subukan ng isa-isa upang mapataas ang kanyang resistensya sa lason. Kasabay nito, ginamit niya ang dahilan ng kanyang pangangatawan para ubusin ang Interspatial Ring at ang iba pang makamandag na damo. 300 Dragon Power. Ang Interspatial Ring na iyon at ang makamandag na damo na kinuha ni First Elder at ng 100 Poisons Princess ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang 300 Dragon Power, na umabot sa ikatlong antas ng Chi Controlling Realm. Laking gulat din ng 100 Poisons Princess. Naisip niya na kung pag-aalaga ang mabuti, si Yezuan ay maaaring maging isa sa mga lihim na sandata ng 100 Poison Sect. Sa buwang ito, nagbigay siya ng maraming kaalaman kay Yezuan, at nagbigay din kay Yezuan ng ilang recipe ng poison pill. Kasabay nito, nalaman din ni Yezuan ang kanyang pangalan, Feng Yoking. Hindi maintindihan ni Yezuan. Napakagandang pangalan, napakagandang babae, ngunit naglabas siya ng mapanganib na aura mula ulo hanggang paa. Ang kanyang buhok, balikat, at maging ang kanyang mga labi ay may lason. Kung hindi sinasadyang mahawakan ito ng isa, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Nagulat ito kay Yezuan. Nahulaan niya na siguradong maraming lason si Feng Yoking sa kanya, marahil doon pa rin. Napakahinala niya, si Feng Yoking ba ay isang 18 taong gulang na batang babae? Hindi kaya siya ay 100 taong gulang na bruhang may lason? Ang lason ni Feng Yoking ay naging ugali na. Kung siya ay mag-asawa sa hinaharap, hindi ba niya sinasadyang lason ang kanyang asawa hanggang mamatay? Pagkatapos ng isang buwan ng espesyal na pagsasanay, ang resistensya ni Yezuan sa lason ay mas mataas, at siya ay ganap na immune sa mga table task ng lason ng 100 Poison Sect. Sa 3 araw, ito ang magiging kompetisyon sa pagitan ng 100 Poison Sect at 5 Poison Sect. Sa makatuwid, direktang dinala ni Feng Yoking si Yezuan at ang ilan sa mga branch elder ng 100 Poison Sect upang makipagkita sa pangunahing sekta. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nagkita na rin ang mga pangkat ng sangay at pangunahing sekta. Ama, matapos makita ang pangkat ng pangunahing sekta, diretso ring pumunta si Feng Yoking sa kanila. Ang pinuno ng sekta ng 100 Poison Sect, si Feng Shan, ay isang mukhang madaling pakisamahan na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Matapos makita si Feng Yoking, ngumiti din siya at nagsabi, "Paano ito? May nakuha ka ba sa pagkakataong ito?" "Pare, ang Yangming na yun at ang 5 Poison Sect ay hindi mabubuting tao. Inanyayahan nila akong lasunin ang ika-5 antas ng Chi Controlling Realm Sacred Beast, ngunit palihim na nagtayo ng isang ambush. Muntik na akong mamatay sa mga kamay ng Yangming na iyon." Nagmamadaling sabi ni Feng Yoking. Nang marinig ito ng pinuno ng sekta ng 100 Poison Sect, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Ano ang nangyayari? Fiancé mo si Yangming, bakit kanya gustong patayin?" "Panipi, siguro dahil sa taniman na ito. Noong araw na iyon, nagpatay ako ng madugong daan para makabalik sa sanga.
Kahit ako ay wala akong magawa sa lason ni Yang Ming na iyon. Buti na lang at nailigtas niya ako. Pagkatapos magsalita ni Feng Yaoqing, lumingon siya para tingnan si Ye Zuan na nasa tabi ng Black Scorpion King. Lumingon si Feng Shan para tingnan si Ye Zuan at sinabi sa mahinang boses, sabihin mo sa akin ang buong kwento. Napakahalaga ng bagay na ito. Ang 100 Poison Sect at ang 5 Poison Sect ay may magandang relasyon. Ang batang leader ng sekta ng 100 Poison Sect, si Feng Yaoqing, at ang batang leader ng sekta ng 5 Poison Sect, si Yang Ming, ay engaged. Dahil din dito kaya nag-isa si Feng Yaoqing na dumalo sa pulong. Ngunit sinong mag-aakala na si Yang Ming ay talagang lihim na nagtayo ng isang ambush para patayin si Feng Yaoqing. Marahil ang 5 Poison Sect lang ang nakakaalam ng dahilan sa likod nito. Kabanata 430. Forfeit. Hindi kaya may sikreto ang taniman na hindi natin alam. Ito ang hula ng 100 Poison Sect's upper echelon. Ang 100 Poison Sect ay may magandang relasyon sa 5 Poison Sect. Kahit na ang plantasyon ay mahalaga, ang 5 Poison Sect ay hindi mahuhulog kasama ang 100 Poison Sect sa ibabaw nito. Sa makatuwid, ang plantasyon ay dapat magkaroon ng iba pang mga lihim. Kahit ano paman, dahil gusto ng 5 Poison Sect na patayin si Yaoqing, pagkatapos ay naputol na ang relasyon nila sa 100 Poison Sect. Mag-ingat ang lahat, baka magkaroon ng mahirap na labanan mamaya. Pinaalalahanan sila ni Feng Shan, pagkatapos ay tumingin kay Ye Zuan at nagtanong, Yaoqing, ngayon mo lang sinabi na gusto mo siyang lumahok sa kompetisyon ng lason. Oo, immune na siya sa napakaraming lason. Pare, kung bibigyan mo siya ng mga bihira, dapat manalo tayo sa round na ito. Tumango si Feng Yaoqing. I originally wanted to let your second senior brother go, but if he is really as magic as you say, then let him go. May mga lason pa akong damo na katatapos lang nilinang ng pangunahing sekta, ibigay mo sa kanya. Sabi ni Feng Shan. Okay. Tumango si Feng Yaoqing, pagkatapos ay kinuha ang mga gamit at naglakad patungo kay Ye Zuan. Sumunod din si Feng Shan at ang iba pang upper echelon ng 100 Poison Sect. Pagkatapos, nilamon ni Ye Zuan ang makamandag na damo sa kanilang harapan, na nagpapataas muli ng kanyang resistensya sa lason. Ito ay talagang kaakit-akit, ang mga makamandag na damong ito ay sapat na upang pumatay ng isang level 5 Imperial Chi expert. Labis na nagulat si Feng Shan. Ipinasa ko rin sa kanya ang ilan sa mga formula ng poison pill na ipinasa mo sa akin. Ama, subukan mong gamitin itong mga makamandag na damo sa kompetisyon ng lason mamaya, paalala ni Feng Yaoqing. Oo, alam ko. Tumango si Feng Shan. Pagkatapos, pinangunahan niya ang iba sa gilid para sa isang pagpupulong, halatang kainahinala sa mga aksyon ng 5 Poison Sect, ngunit si Feng Yaoqing ay anak ni Feng Shan, hindi siya maaaring nagsisinungaling. Sa makatuwid, tiyak na may mali sa 5 lason na sekta. Sa pagkakataong ito, ang 100 Poison Sect ay hindi nagdala ng maraming tao, maliban kay Feng Shan na level 6 Imperial Chi expert, mayroon lamang 4 na level 5 Imperial Chi experts. Isang level 5 Imperial Chi expert ang nagmula sa sekta, kaya 5 sila. Susunod, mayroong higit sa 10 antas ng 4 na dalubhasa sa Imperial Chi at 12 ng mga direktang disipulo na dumating upang makita ang mundo. Kapag malapit na ang oras, aayusin nila ang kanilang mga koponan at pupunta sa napagkasunduang lokasyon. Sa pagkakataong ito, talagang pumapasok sila sa lungga ng tigre dahil maaaring isa na namang pananambang ito. Gayunpaman, imposible para sa kanila na hindi pumunta, kaya ang mga miyembro ng 100 Poison Sect ay handa na ibigay ang lahat. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay dumating ang pangkat ng 100 Poison Sect sa napagkasunduang lokasyon, isang lugar na tinatawag na Dark Swamp. Ang mga tao mula sa 5 Poison Sect ay nakarating na ng isang hakbang kanina. Ang kanilang mga tao ay halos kapareho ng 100 Poison Sect, humigit kumulang 50. Haha, Kuya Feng, long time no see. Matapos makita ang mga tao mula sa 100 Poison Sect, ang pinuno ng sekta ng 5 Poison Sect, si Tang YG, ay ngumiti din at ikinulong ang kanyang mga kamao. Long time no see, Kuya Tang. Napangiti si Feng Shan at nagkunwaring walang nangyari. Si Tang YG at ang iba pa ay natigilan. Kasabay nito, sinulyapan nila si Feng Yaoqing, na nasa grupo mula sa 100 Poisons,
at napansin na nakatitig siya sa kanila na parang gusto niyang kainin sila ng buhay. What's going on? This girl is not poisoned to death. Labis na nagulat si Tang YG, at gayon din si Yang Ming mula sa Five Poison Sect. Bagamat nalagpasan ni Feng Yaoqing ang pagkubkob at nakatakas sa pagtugis, siya ay nalasan at hindi nagtagal upang mabuhay. Ngunit sino ang nakakaalam na si Feng Yaoqing ay talagang buhay pa? Dahil buhay pa si Feng Yaoqing, ano ang nangyayari kay Feng Shan? Bakit niya sila babatiin? Kuya Feng, since andito ka na, tapos simulan na natin agad. Nakangiting sabi ni Tang YG. Okay, hindi nag-aksaya ng oras si Feng Shan. Nagsimula silang dalawa na magpabunot ng palabunutan. May 3 round sa kompetisyon, ngunit hindi ibig sabihin na susundin nila ang pagkakasunod-sunod ng pagkalason, detoxification, at pagkalason. Hindi nagtagal, napagpasyahan ang pagkakasunod-sunod ng 3 round. Ang unang round, detoxification. Ang ikalawang round, pagkalason. Ang ikatlong round, pagkalason. Sa kompetisyon ng detoxification, ang bawat panig ay kukuha ng lason at ibibigay ito sa kabilang panig. Kasabay nito, ilalabas nila ang Heaven and Earth Treasure para gawin ang antidote. Ang lason ay kailangang panatilihing buhay ang kalaban sa loob ng 3 minuto. Kung namatay ang kalaban sa loob ng 3 minuto, matatalo ang panig. Kung ang magkabilang panig ay na-detoxify sa loob ng 3 minuto, ito ay magiging isang draw, at ang mananalo ay mapagpasyahan sa isang buhay at kamatayan na labanan. Sa round na ito, malaking papel ang ginampanan ng swerte, at walang sinuman ang may kumpiyansa na manalo. Brother Feng, ilalabas siya ng 5 Poison Sect ko, sabi ni Tang YG, nakatingin sa isang tao sa team. Ngunit hindi pa nakakaalis ang disipulong ito ng hamarang si Feng Shan, hindi na kailangan. Ang aking 100 Poison Sect ay nawala ang kompetisyon sa detoxification. Sa sandaling magsimula ang 3 laban, isa sa kanila ay kailangang mamatay. Gayunpaman, bago magsimula ang kompetisyon, maaari pa ring mawala ang isa. Forfeit. Nang marinig ito ng mga tao mula sa 5 Poison Sect, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na manalo ng isang round sa simula. Susunod, hanggat nanalo sila ng isa pang round, mananalo sila. Ang disipulong iyon mula sa 5 Poison Sect ay nakahinga rin ng maluwag. Mukhang hindi na niya kailangang mamatay. Ang ikalawang round ay pagkalason. Sa kompetisyon ng pagkalason, ang bawat panig ay magpapadala ng isang tao, at sa parehong oras, ang bawat panig ay kukuha ng 5 uri ng makamandag na damo. Pagkatapos, gagamitin ng 2 tao ang 10 uri ng makamandag na damo na ito upang gumawa ng lason sa lugar, at hayaang kainin ito ng kalaban upang makita kung sinong kalahok ang unang mamamatay. Yu Qishu, gising ka na, sabi ni Tang YG. Si Yu Qishu ay isang direktang disipulo ng 5 Poison Sect. Ang kanyang lakas ay nakarating lamang sa ika-4 na antas ng Imperial Qi Realm, at ang kanyang kaalaman sa makamandag na damo ay napakalawak. Siya rin ay napakahusay sa pagdadalisay ng mga lason, at pangalawa lamang kay Yang Ming sa 5 sekta ng lason. Matapos siyang makita, lumubog lahat ang mga mukha ng mga tao mula sa 100 Poison Sect, at pagkatapos, lahat sila ay nagtipon sa isang binata. Si Yezuan ay tinitigan ng 12 ng mga tingin, at alam niyang oras na para lumabas siya. Pagkatapos huminga ng malalim, lumabas na siya. Sino ito? Nang makitang medyo hindi pamilyar si Yezuan, ang mga tao mula sa 5 Poison Sect ay nagkatinginan, ngunit hindi ipinahayag ni Yezuan ang kanyang lakas, kaya hindi nila alam na si Yezuan ay isang basura lamang nakakapasok lang sa ikatlong antas ng Imperial Qi Realm. Kayong dalawa, tanggalin mo ang interspatial rings mo. Sigaw ni Feng Shan. Parehong hinubad ni na Yezuan at Yu Qishu ang kanilang mga interspatial na singsing at inilagay ang mga ito. Ang round na ito ay upang pinuhin ang mga lason sa lugar, kaya hindi sila pinapayagang magsuot ng mga interspatial na singsing. Pagkatapos, kinuha ni na Feng Shan at Tang YG ang bawat isa ng 5 uri ng makamandag na damo, 2 sa bawat uri. Hinati nila ang 10 uri ng makamandag na damo sa 2 batch, at ibinigay ito kina Yezuan at Yu Qishu. Mayroong 2 uri ng makamandag na damo na hindi alam. Sinabi ni Feng Shan sa kanyang puso, iniisip na ang mga ito ay dapat na bagong cultivated poisonous grass ng 5 Poison Sect.
Naisip din ni Tang YG, dahil sa 5 uri ng makamandag na damo na inilabas ni Feng Shan, may 2 na hindi pa niya nakita noon. Gayunpaman, ang 5 uri ng makamandag na damo na kinuha ni Feng Shan ay tinukoy lahat ni Ye Zuan. Maaari niyang gamitin ang 5 uri ng makamandag na damong ito para pinuhin ang isang sobrang lason para ipadala ang kanyang kalaban sa susunod na mundo. Sa oras na ito, parehong naglabas ng kaldero sina Ye Zuan at Yu Chishu. Brat, ang lason na nililinis ko, si Yu Chishu, ay maaaring lason ka hanggang mamatay sa wala pang 10 segundo. Hindi napigilan ni Yu Chishu ang pagkutsa. Bago magsimula, gusto niyang i-pressure si Ye Zuan sa pag-iisip.